Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Magkunwari tayo na sa show mo. Ako ang host, ikaw ang guest. At ang title ng show ay Kapitong Utos, Huwag Kang Makikiapid. May isang tanong lang ako sa'yo. Prangkay mo sana ako. May relasyon ba kayo ng asawa ko? Relasyon? Oo, relasyon, kabit, querida, Mrs. Number 2, relasyon! Relasyon! Terry! Huwag mo ako materi-teri! Ang tanong ko, ang sagutin mo, are you blip-blip-blip may husband? Hindi! Dahil ikaw yung husband! Ako ba? Gulat ka, no? Hindi yung pinag-usapan natin. I hate you! Ay, nako, ganyan ka talaga. Pero, ganyan kainit ang mga eksena ng totoong buhay. Nako, Donita knows always in love. Kakampi sa mga sweet, fierce na Team Puti! Ako naman po si Ryle Santiago, 26 years old, may trabaho, and searching for someone na mamahalin at mamahalin din ako pabalik. Oh! Joke lang! Masaya na ako sa feeling ng Team Pula! Hindi ako naniniwala sa 26 na yan. Pero nako, simulan na natin birth cert? ang real serye ng TV. Ito ang... Face to face, harapan! Payong Dekalibre, straight from the heart ng ating harapang tagapayo, ang matapang pagbibigay ng payong legal, Attorney Lorna Capunan. And it's an honor na ipakilala ang mahinahon na magbigay linaw sa usapang pangkaisipan, Dr. Camille Garcia. At ang nag-uumapaw sa pagmamahal sa pagbibigay ng mabuting aral, our guest tagapayo, Pastor Jeff Eliscopides. At ang napakalaking puso pagdating sa pagtulong sa mga nangailangan, nababasang referee, Corina Sanchez Rojas! Ate Cori! Ate Cori! Ate Cori! Ate Cori! Ate Cori! Grabe kayo. Ate Cori! Ate Cori! Muna sandali lang. May shorts ba sa ilalim niyan? meron po Ate Corinne. Okay, may shorts. Yes, safe na may shorts, may shorts. O, sige. Oy, punong-puno ng tungkol sa love ang mga hugot ninyo kanina, Ryle at Donita. Opo. Ano yon? Ano yon? Ano yon? LQ po kasi kami ni Donita. LQ? Kaya Opo. naghanap na kayo ng tigi-iba. Aminin nyo na nga, sino ang nagpapatibok sa inyong mga puso? Magbigay kayo ng clue. Nagsisimula sa letter ano ang name? F. F? Ay! Face to face. Arnie! Nakakaramdam po kasi ako ng sahod. Oo, ano yan. Oh, ito naman si Donita. Anong clue? Begins with the letter... K. K? Siyempre ikaw, Ate Corinne. Yeah! Siyempre, masaya ako pag nandito tayo, no? Mamaya makikichismis ako sa inyo para malaman ko talaga yan. Kasi chismis is life. Yes! Dito sa Pilipinas. Diba? Chismis is life. Sa kahit na anong lugar at samahan, meron yan. Tulad ng magkaibigan na ito sa kaso natin ngayong hapon. Magkaaway na ngayon dahil sa chismis. Ipinagkalat daw kasi ng itinuring niyang kaibigan na siya ay may body odor. No! Ay! Pero, dudaan ng nagrereklamo, may malalim at itinatagong galit sa kanya ang traidor na kaibigan na sinasabing meron siyang BO. Ay. Ayan. At dahil sa kakachismis ng ex-beshi, hamon niya, Bahomi,
o bibig mo baho? Pagkakaibigan nila Ella at Jonah ay nagkalaman dahil sa mga chismis na nagkalat. Ang live-in partner ni Jonah ang naging ugat ng lahat. Yan si Ella, saksakan ng landi. Hindi na ako magtataka, pati si asawa ni Jonah, naakit niya sa sobrang kalandian niya. Hoy, Jonah, bago ako magpaniwala sa chismis, dapat may hawak kang ebidensya na malagdi si Ella. Sabi niya, linyahan ng mga chismosa, kaya friendship nila ngayon ay nasira na. Ayan, nasira daw ang kanyang reputasyon ng dahil sa selos. May selos na kasama. Ayan. Kasama na pala. Oo, hindi lang sa body odor. Dahil sa selos at chismis ng kanyang ex-friend. Parang ex-men, ano? Ella, humarap ka na! Ella, anong problema mo? Ma'am, yung problema ko po ngayon, yung nireklamo ko po kasi po yung kaibigan ko po ngayon po hindi na po kami magkaibigan. Okay. Bali po yung paninda ko po kasing isaw, tinapon niya po. Ay. Pinuntahan niya po ako sa mismong pwesto, sabay binalibag niya po yung mismong misa po. Wrong! Opo. Hindi yun tama. Mas masakit po sa akin, ma'am. Yung tinapon niya yung paninda ko, doon po kami kumukuha ng pangkain namin araw-araw. Oo. Opo. Ilan ang anak mo? 6 po, ma'am. 6? Opo. Siguro naman titigil ka na. Ilang taon ang pinakabata? Ano po, ma'am? 1 taon higit po. Ay, nako. At yung Ano po, mag-aapat na taon po. Sunod-sunod. panganay? Hindi, yung panganay po, 15 years old po. 15. Okay. So, Kala ko naman. yung kabuhayan mo, yung isaw na ipinuhunan mo, magkano yun lahat? Siyempre, ano lang, ma'am, mababa, makunti lang po, ma'am. 500 lang naman Mga po, ma'am. 500 Opo. yun. Hindi naman magwawala ang kaibigan mo kung hindi may pinanggagalingan. Opo. So, ano ang pinanggalingan? Kasi ganito po yun, ma'am. Kasi nung una po, yun nga yung kwento po na tinapon niya po yung isaw. Bukod dun, ma'am, sa tinapon po, kinabukasan po, pag tuwing dumadaan po ako sa kanila, binubusan po nila ako ng tubig. Eh, hindi po ako makakatakbo kasi may timba po yung daanan ko. Paano po ako makakatakbo? Kaya minsan ginagawa ko, hinahayaan ko na lang po. Siyempre, kasi po kami, parang kapatid ko ng turing sa kanya eh. Hindi po yung ibang tao kasi matagal na po kayo magkakilala, lalo po yung magulang niya po. Kasi simula nagkaasawa siya, yung magkakilala na po kami noon, ma'am. Okay. Opo. Pero bakit parang sukdulan yung galit nga sa'yo? Ano nga yan? Ano ba yung hindi mo sinasabi? Ma'am, naalala ko po kasi, nung time po na nangyari po, nung December po, pumunta po sa bahay namin na galit na galit po siya, na hinahanap po yung asawa niya, na hindi ko naman po alam kung ano yung dahilan. Tinanong ko siya kung anong problema. Hindi po ako kinakausap, bigla po siyang umalis. Okay. Hindi mo alam kung bakit? O hindi po. Kumbaga, hindi mo hinahanap alam. lang po niya yung asawa niya sa amin. Lagi po niya ako sinisiraan din sa kapitbahay namin. Na ano daw? Ito nga to, sabi nga daw, mabaho daw ang kilikili ko. Yun. Bukod doon, ang inaano kasi nila, 6 daw yung anak ko, ma'am. Pero oo, totoo, 6 ang anak ko, pero iisa lang lalaki ang umano sa akin. Nung marami anak ko, pero isa lang yung tatay nun. Ayun. Opo, yun ang pinagmamalaki ko dahil isa lang yung ama nila. Okay. May amoy ka daw sa katawan. Yun nga po ang chismis po, yung may amoy daw ako sa katawan. Paano? At ang ebidensya ay patutunayan ni Ryle. Ryan. Magsabay na kayo kasi Donita, tigisa Sabay na tayo, Donita. Sabay Okay na lang tayo. sa'yo, Ella? Opo. O, ayan. Oo nga, ate. Wait. Anong oo nga? Ay! Di ba? Sakit sa mata, te. Right, Billy? Wow! Wow, yeah. Okay, wala naman. Hindi, wala, swear. Tsaka paano dadami yung anak niya kung mabantot siya, di ba? Tsaka hindi mabango yung kilikili ni ate. Oo, okay naman. Palagay ko, dahil sa selos, ayun, chinismis siya na meron siyang body odor. At hindi lang yon, ewan ko kung ano yung kasukdulan ng galit na tinapon pa ang kanyang paninda at binubuhusan siya ng tubig. Ayan ang panig ni Ella. Pero ang sabi naman nung kabila, si Ella raw ang dahilan kung bakit lumala ang pag-aaway nila ng kanyang live-in partner. Eto na, ang kabilang panig. Jonah, humarap ka na! Kapal na mukha ko! Paano makapal na mukha ko? Kahit hindi makapal na mukha ko! Naghahanap buhay lang ako! Talaga, totoo naman na! Paano makapal na mukha ko? Ha? Magkakaibigan tayo, Jonah! Alam mo yan, simula bata ka pa! Nagmandang uli ganun ang tingin mo sa akin? Ha? Alam mo, marami anak ko, di ba? Paano ako maglalaki? Wala na kayo! Ayun! Traitor ka!
muna, hindi ako makasingit. Magbabalik ang Face to face, harapan! Pula! Pin mo face to face. Nakita naman po natin, sukdula ng kanyang galit kay Ella. So eto na ngayon, Jonah. Ano ang problema sa tingin mo? Ma'am, kasi po, nalaman ko po na inagaw niya po yung asawa ko, ma'am. Ngayon hanggang ngayon hindi po nagsusustento dahil po sa kanya. Nakita po kasi siya ng kaibigan ko na naghahalikan po minsan sa bahay nila. Kaya gano'n na lang po kagrabe yung galit ko, ma'am. Kasi hanggang ngayon hindi po nagsusustento yung asawa ko. Yung asawa mo, kasama mo sa bahay o naghiwalay na kayo? Naghiwalay na po kami. Kailan kayo naghiwalay? January lang po. January. So, kung baga, naghiwalay kayo, live-in partner, hindi kayo kasal? Opo, live-in partner. Okay, tapos, nung naghiwalay kayo, nakita na kahalikan niya? Opo, ng kaibigan ko po. Ayun. Pero pagkatapos na ninyong maghiwalay? Hindi pa po nun. December po nakita ng kaibigan ko. December. So, ibig mo sabihin, siya ang dahilan ng paghihiwalay ninyo? Opo, ma'am. Anong sabi ng anong sinabi ng ka-live-in mo? Umamin ba? Hindi po, ma'am. Todo tanggi po talaga siya, ma'am. Ha? Hindi Todo po. tanggi? Opo. Todo tanggi. Ilan ang anak ninyo sa kanya? Isa po. Isa. Walang sustento. Wala po. Anong trabaho nun? Construction po. Ay, lalabas, lulubog lilitaw yon, di ba? Opo. So, ikaw, may trabaho. Wala po. Kaka-resign ko lang po ng January din. Ba't ka nag-resign? Wala mag-aalaga ng Opo, bata? wala po mag-aalaga. So, ngayon, yung asawa mo, naglaho na. Nasaan siya? Andun na po sa Antipolo, sa magulang niya po. Ayun. Kaya ba pumunta ka doon sa bahay nila Ella, hinahanap mo? Opo. Ayun, okay. So, ayan ang harapang tanong. Ella, totoo bang naghalikan kayo ng kanyang ex? Ma'am, yung totoo po talaga, ma'am. Ito po, sasabihin ko po talaga. Kasi, ma'am, yung time na yun, nung December, ma'am, pumunta po yung asawa niya sa akin gabi yun. Kumakatok po. Ngayon, binuksan ko po yung pintuan. Siyempre, sila kasi open sa akin eh. Kumbaga, kung anong problema nila, sinasabi sa akin. Siyempre, ate nga nila ako eh. Parang kapatid ko ng turing sa kanila. Ngayon, pagbukas ko ng pintuan, siyempre, pinapasok ko. Sabi niya, ate, mag-open po ako ng problema. Then, nag-away nga daw sila nito, ni Jonah. Sabi ko, sige, ano ba yung problema niyo? Ngayon, nagulat po ako, ma'am, kasi nakainom nga po siya. Niyakap po niya ako, hinalikan ako. Pero, tinulak ko naman po siya agad, ma'am. Doon po, tinulak ko po siya agad noon. Kaya ngayon, ang sabi niya sa akin, humingi lang po siya ng sorry sa akin. Nung nangyari na sabay, umalis na po siya nun, ma'am. Hindi na kayo nagkita Wala, ulit? hindi na po, ma'am. Wala po. Yun lang po yun, ma'am. Okay. Opo. So ngayon ang tanong, anong klasing kiss ang nasaksihan ng kaibigan mo? Kasi ang sabi niya, bigla siyang niyakap at hinalikan, tinulak niya kaagad. Matagal ba yung halikan? Hindi na, wala naman po sinabing kaibigan ng ganun katagal po. So, posible na totoo yung sinasabi niya. Totoo naman talaga po, ma'am. Dahil tinulak ko po talaga sila. So, kailangan makausap din natin kung sino yung nakakita. Kasi malalaman natin doon na hindi po, nagyayakapan po, ang tagal po ng halikan. Tama. Doon lang. Ikaw naman, kung sakaling may magpatotoong ganon, malakas sa loob mo na walang nakitang Talaga, ma'am, ganon. opo. Walang Kasi nakitang hindi ganon. naman po talaga totoo, ma'am, dahil wala po kami talagang Hindi, relasyon. pero nakakaramdam ka ba na may pagsinta sa'yo itong lalaki? Wala po, ma'am. Wala? Kasi po, parang kapatid, magkakapatid nga kami, ma'am, kasi matagal na po kami magkakilala eh. Ayun. Teka muna, naamoy mo na ba yung kilikili niya? Ikaw talaga? Diba? Ano ba Kasi yun? yung sa Bakit baho may sa atin, chismis sasabihin daw pa na ako ng meron ganun. siyang body odor? Opo, ma'am. Sabi din po ng kaibigan O, tingnan mo. Napakaano mo. Naamoy ko din naman. Wala kasi ng ganun. Patigipay mo. Sobrang dami mo, anak. Sobrang dami mo, anak. Iba-iba na amoy ng bilat mo. Wala amoy. Yung nakakita mo na amoy mo gumagamit sa'yo. Ay, Malandi ka kasi. Alam na alam mo. Paano maging traitor ako? Meron pa bang ibang boyfriend? Isa lang naman ang ama ng kanyang Talaga mga po, ma'am. anak? Isa lang po. Oo. Sobrang dami po kasi na anak ni ma'am. Iba-iba. O, tingnan mo. Malandi Hindi mo ka nga alam. kasi. Ito, ba't marami anak mo? Hindi, sinungaling ka nga kasi. Ikaw, o, diba? Diba? Ikaw, dalawa nga anak mo. O, ano, isa ba ang tatay? Yun ang isipin mo. Alam ko yun sa pagkadalaga. O, diba? Ako, sa pagdala ko, simula. Sa una. Simula sa 1 hanggang 6, iisa lang yung lalaki sa buhay ko. Ang dami anak ko dito.
Dahil nga siguro sa selos, Doc Camille, ano ba ang kasukdulan ng nagagawa ng selos? Di ba may mga nagsiselos na kakapatay pa? Meron tinatawag tayong mga crimes of passion dahil kasi sa sobrang selos. Ang tawag dito, yung extreme jealousy, yung tinatawag dito is morbid jealousy or delusional jealousy. Kasi ito na yung sumusobrang yung suspetyosa na, talaga nag-iisip na sila ng hindi maganda, and it comes to a point na talaga ang nangyayari sa sobrang intense yung kanilang pagsiselos, nakakaisip sila ng hindi maganda. Nakakalungkot dito, hindi lang traumatizing, pero merong possibility na makagawa ng krimen. Ayun, oo. Yes. Yung pagbalibag mo dun sa isaw, krimen yun. Di ba, Attorney Lorna? Krimen, di ba? Anong pwedeng ihabla sa kanya dun sa ginawa niya? Pwedeng destruction of property yan eh. Ayun. Malicious mischief. Oo. Hindi lang fine, may kulong. Ay, naku, may kulong pa. Kasi yun na nga, kapag sumobra ang selos at saka yung galit, hindi ka na nag-iisip ng diretsyo, imbis na mahinahon na pag-uusap, palipas ka muna ng galit, ang nangyayari, nakakagawa pa ng krimen, lalo na yung bayolente. Eto na po ha, kasi sabi natin, kailangan natin ng testigo. Siya raw, ang star witness na nagyayakap si Ella. At nang kinakasama ni Jonah, matapang siyang haharap dito at magpapatotoo sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to Face. Nakita daw ng dalawang mata niya na nagyayakapan si Ella at ang kinakasama ni Jonah. Eto na, anong klaseng yakap, anong klaseng halik? Yun ang ating tatanungin kay Anika. Humarap ka na. Ang kapal mo ka mo talaga. Tanong mo kasi mo, tingnan mo kung anong totoo. Hindi basta-basta ka agad nagbabalita. Yung masyado ka kasi marites. Kasi ang alam ko, pagkakaalam ko, isaw at tinutuhog mo, hindi. Ay, asawa ng best friend mo. Hindi mo talaga bisado. Kapal ang mukha mo! Dahil sa'yo nasira ang pagkakaibigan namin. Alam mo ba yun? Alam mo na pala magkaibigan kayo. Alam mo Bakit pumayag ng halikan ka ng asawa niya? Nakita mo ba? Inulak mo yun. Inulak mo. Bakit nasarapan ka sa ulit? Nasarapan? Nakita mo? Nakita mo talaga dito. Ha? Nakita mo? Okay, minahon ka muna, upo ka lang dyan, ha? Maaayos din natin ito. Okay, Anika, ano ang nakita mo at kailan? Nung December po yun, ma'am. December. Ano po kasi, ma'am, mag-order lang po sana ako ng isaw. Panghapunan po sana namin. Ano ko po kasi siya sa labas po kasi siya nakapwesto eh. Wala po siya doon, kaya pinuntahan ko po siya sa bahay nila. Paghawi ko po ng kurtina, kaso po, iba po ang nakita ko. Na magkayapan po sila, yung asawa niya po, magkayaka po sila na naghahalikan. Sabi ni Ella, biglaan daw na meron lang gustong ikwento, siya ay lasing, pagkatapos bigla siyang niyakap at hinalikan, pero tinulak naman daw niya. Wala na po ako, mami, kasi paghawi ko po ng kurtina, nakita ko na po sila magkayakap po, tsaka naghahalikan po. Nagulat po ako eh. Nagulat po ako sa nakita ko. Kaya po, hinanap ko po siya. Hinanap ko po siya. So ano ba yung klaseng halikan na nakita mo? Yung something po na ginagawa ng mag-asawa po. Naghalikan kami, pero tinulak ko agad yun eh. Hindi mo kasi nakita yung totoo. Hindi mo naman kailangan makita eh. Ate ka namin, tinuri ka namin kapatid. Tapos gaganunin mo kami? Yung agad-agad ka pupunta. Hindi, pati asawa ng best friend mo, tutuhugin mo. Hindi mo na nakakasira ka ng magkaibigan. Ako ba nakakasira? Ako ba? Nakakasira ka. Talaga nakakasira? Ako ha? Hiyak-hiyak ako sa'yo. Hiyak ka. Okay. Ano sabi mo, nanay? Ano sabi mo? Ma'am, kung sa akin po, kasi magkaibigan sila eh. Dapat hindi ka na, kung may nakita ka manghing pangit, keep your mouth shut. Kasi sisirain mo yung buhay nila eh. Sisirain mo yung buhay nila bilang magkaibigan. Yan ang gusto kong tanungin mamaya kay Pastor, ha? Yung tungkol dun sa kapag ang isang kaibigan ay may nakita, dapat ba niyang isumbong o dapat siyang manahimik? There's a verse in the Bible, pagka nakita mong kasalanan at wala kang ginawa, parang you sin as well. So I think, pagka kasi tinago lang yon ni ate, hindi rin naman nakatulong eh. Baka nagtuloy-tuloy pa nga, kung may basis talaga, of course.
Ang chismis naman, nagiging chismis pag mali ang intention mo. Right? So, pagka kinuwento mo ang isang nakita mo sa tao na hindi naman part of the solution, chismis yun. Pero with the intention na maayos. Hindi yung motivation pa rin behind the information. That's very critical. Ayan. Yeah. Thank you, Pastor. O, eto na. Ang naghahangad ng konting pagtingin at pag-aasikaso daw mula sa kanyang kinakasamang si Jonah. Eto na ang napaka-pogi na gumagawa ng gulo dito sa pagitan ng dalawang magkaibigan. Ano ba talaga ang nangyari ng sandaling iyon? Sandali lang ba? O talagang merong mga pagnanasa na namagitan sa kay Ella at kay June? Humarap ka na! June, ilang taong ka na? 26. 26. Ikaw ilang taong ka na? 29 po. 29. Ikaw, Ella? 37. Ha? 36 po, 36. 26. Okay. So, anyway, June, matagal na kayong magkasama ni Jonah? Opo. May isang anak? Opo. Ayun, okay. Bali po, may isa po siyang anak sa una. Tapos, Tapos meron isa sa kayong isa. Babae o lalaki? Lalaki po. Lalaki. Anong pangalan? Miguel po. Miguel. Ayan, si Miguel. Bata pa, 3 years old pa lang. Opo. Anong nangyari? Bakit mo naman iniwan si Jonah? ganito po kasi yun, ma'am. Bawat pagpapasok ako sa trabaho, papasok po ako, mas nauna pa siya sa akin umalis. Tapos pag uuwi po ako, wala pa rin siya. Aalis siya, umaga, uuwi, alas 10 ng gabi. Bakit? Akala ko wala kang trabaho. Wala nga po. Alam na this. So parang ang sinasabi mo, parang kulang ka sa pagtingin. Opo. Ayun. Kasi inuuna niya pa po yung barkada kaysa sa akin. Naman pala. Ano ang sinasabi niya sa'yo? Wala lang, sabi niya lang, magbabago ako. Kasi sinasabihan ko siya, baka sakaling pwede ka magbago kasi dalawa ng anak natin, tinanggap ko na yung anak mo. Sana naman magbago ka sa kakalakwatsa mo, unahin mo naman yung mga bata. Kaysa sa lakwatsa mo, kasi kasuhin mo yung mga bata, umuwi po kasi ako ma'am galing sa trabaho, yung mga bata, ang dudungis, binabibisan ng damit. Ako pa nag-aasikaso. Sinungaling ka. Di ba ganun ginagawa mo? Sinungaling ka. Ako pa nagbibihis Nandun ako lagi. lagi sa bahay, nag-aasikaso ko. Nag-aasikaso ko kay Scotty kasi Ba't di kita nadadatnan? Ba't di kita nadadatnan doon? Tinatanong ko yung magulang mo, asan po si John Namil? Umalis yung kaninang umaga. Hindi pa po ba bumabalik? Hindi pa rin. Naghahatid nga ako sa school, di ba? Kasi pumapasok si Scotty. Naghahatid sa school. So, yun na yung parang punot dulo. Meron ka palang anak na nag-aaral, so pwede ka sa 4-piece. Tutulungan ka namin dun, ha? Kasi libreng pera yun. May anak kang nag-aaral. Yung panganay ko po. Yan. So, pwede ka sa 4-piece. Basta i-re-registro ka namin. Magsisipag ka lang ng pag-follow up, Okay, so, at least makakatulong na yun. Yung trabaho mo naman, in and out. Parang kung minsan meron, minsan wala. Ngayon meron. Wala po. Wala ngayon. Okay, construction, Okay, so, anong nangyari nung gabing yun? Yung sinasabi ngayon na yung nangyari nung gabing yon na lasing ka daw at nagpunta ka daw kina Ella, nakita ka daw ni Anika na niyakap mo't hinalikan si Ella. Anong nangyari nung araw na yon? Ganito po kasi yun, ma'am. Nag-inuman kami ng mga barkada ko, mga katrabaho ko kasi wala kaming pasok kinabukasan. Tapos nung nag-inuman na kami mga bandang hapon, pumunta po siya. Binungangaan po ako sa harap ng barkada ko. Sinungaling ka. Bakit di ka naglaba? Bakit di ka nag-igib? Itrabaho niya naman po yung paglalaba. Ba't sa akin papalaba? Siya walang trabaho. Ako may construction ako ng trabaho. Sinungaling ka. Ako naglalaba. Dapat Ako ikaw maglaba. Hindi siya naglaba. Kaya parang sabi ng mga barkada ko, sige umuwi ka na lang muna para mag-ayos kayo. Nung umuwi ako ma'am, lalo pa siya nang bunga nga dun sa bahay. Parang di na ako tinantanan, kaya ang ginawa ko, sabi ko, makalayas na nga lang dito kung laging ganito yung ginagawa. Mas mabuti pang magkanya-kanya na lang tayo. Hindi sinabi niya sa akin, sige, magkanya-kanya tayo. Total, kaya ko naman buhayin yung mga bata. Sabi ko, alam ko naman kaya mong buhayin, pero yung sinasabi ko lang, sana nagbago ka ng una pa lang. Kasi tinanggap ko nga na may anak ka sa una pumunta po ako kay Ella. Doon po, nakipag-usap po ako sa kanya. Sinabi ko po lahat sa kanya kung anong mga sinabi ng asawa ko.
sa lahat-lahat na pagsasama namin kung anong ginagawa niya sa akin. Dahil sa kalasingan nga din po, parang napatayo po ako at napayakap ako sa kanya. Ang galing mo gumawa ng kwento. Sabihin mo lang kasi kayo pareho. Nung nalikan ko po siya, Sandali, importante ito. O tapos? nung nalikan ko po siya, natulak niya po ako. Tapos, nahimasmasan po ako na mali talagang ginagawa ko. Tapos, naghingi po ako ng pasensya sa kanya kasi nga po, masisira talaga yung pagbabarkada nila simula pa ng mga bata. Ayun. Kaya umalis din po ako agad nun. Ang tanong ngayon dito, mahal mo pa ba si Jonah? Huwag mo munang sasagutin. Kung papipiliin ka, si Jonah o si Ella, huwag ka munang sumagot. Kasi magbabalik pa ulit ang Face to Face Harapan. Mula. Teen mo face to face. At ang nakasabit nating tanong dito po kay June, ang pinagseselosan ngayon ni Jonah dahil nakitang kayakap daw at kahalikan si Ella. Diyan ang galing lahat yung mga usapang body odor, yung hagisan ng isaw at saka tubig. Eto na. June, yung tanong ko sa'yo, mahal mo pa ba si Jonah? Nasa sa kanya naman po yan, ma'am. Kasi mahal ko talaga siya, ma'am. Pero kung magbabago talaga siya, ma'am, pwede pang makipagbalikan ako sa kanya. Okay. Yun naman pala. So, walang namamagitan sa inyong dalawa ni Wala po. Ella? Wala talaga? Wala po talaga. May asawa ka, Ella? Wala po. Hiwalay na. Okay. So, nakatutok ka sa 6 mong anak. Okay. So, wala naman daw namamagitan sa kanila. Ayan na. Kung sabihin mo pa na ang sinasabi ni June kasi, talagang may problema kayong dalawa. Alam mo, okay lang na iwan mo si Jonah pero yung wala kang sustento sa anak, paano yun? Di po, ma'am. Payag na sana ako magsustento, ma'am. Kasi lahat naman ng sahod ko binibigay ko sa kanya. Paano, ma'am, yung lahat ng binibigay kong sahod, pag bigay ko ng sahod, may bago siyang mga lipstick, mga pa-makeup. Tapos, Bako na pa-makeup ngayon, di ba wala nga? bagong ribbon, ma'am, ganun. Tapos sinasabi ko, asa na yung pinapabili ko sa'yo ng mga damit ng mga bata na binigay ko sa'yo yung sahod para makabilhan mo ng mga damit. Ba't mga luma pa rin yung mga damit? Saan ba napupunta yung pera? Siyempre, binayad sa utang. Tapos, malalaman ko, Bibili pa rin ba ng luho? malalaman ko, ilinilibre niya mga tropa niya. Teka, nanlilibre daw sa tropa. Ilinilibre niya mga tropa niya. Ganun. Paano ba ako manlilibre? Binayad nga sa utang. Sinasahod mo kulangan, di ba? Kasi nga pagkasyahin mo, ikaw magbayad, try mo. Tapos, yung paghinala niya sa akin, ma'am, na ng bababae, mas naghinala nga ako sa kanya, ma'am, kung tunay ko ba talaga yung anak na pangalawa eh. Kasi lagi siya wala sa bahay eh. Lagi siya nasa lakwatsa eh. Minsan niya lang ako makakita. Minsan, pag lingguhan lang ako nauwi, pag stay na ako, linggo lang ako nauwi. Wala pa sa dyan. Lagi pang nasa lakwatsa. Teka muna, wala bang hawig sa'yo yung anak mo? Meron po, ma'am. Kamukha niya nga po, ma'am eh. Kamukha niya. Subok lang. Okay. Teka, Ryle and Donita, hanggang saan kayo pagdating sa mga kasalanan ng mga karelasyon? Ano ang punto na tama na? Pag ako kasi mapagbigay pa ako, pag may nagkaroon ng kasalanan na medyo mabigat, pagbibigyan ko pa, iintindihin ko pa. Kasi pag mahal mo naman talaga, tama yun, ipaglaban mo pa rin eh. Pero pag once pangalawa na talaga, hindi na talaga. Hanggang ganun ako, Ate Corinne. Pag inulit mo pa yan, sorry na, kasi alam mo na nung umpisa, ginawa mo, alam mo na nasaktan na ako, inulit mo, so gusto mo lang pala akong saktan. Ang lalaki ba, Ryle, talagang, kasi marami na tayo naging kaso dito sa face-to-face, na hindi talaga nila kaya yung pagbubunga nga ng babae. Talaga bang issue yan sa lalaki? Issue naman po, pero kung hindi mo mahal yung tao, hindi mo din hahanapin yung dahilan kung bakit nagbubunga ka. Hindi naman magbubunga nga yung babae ng walang dahilan eh. So, kailangan intindihin. Opo, kailangan intindihin mo. Kasi, syempre, couple kayo, di ba? Hindi naman kayo papasok sa isang relasyon na hindi nyo gusto maging teammates, di ba? Dapat ikaw at ako laban sa problema, hindi ikaw versus ako. Okay. Single po. Meron bang may kasalanan dito? Sige nga, pakinggan natin. Meron bang may kasalanan dito? Anong masasabi mo sa ating issue ngayon? Sino ba may kasalanan talaga? For me, si Jonah, kasi based sa sinabi ni Kuya, sinabi niya na sa'yo yung issue ng kayong dalawa pa lang, personal issue nyo as a couple. So, dapat, una pa lang, inayos nyo na yon. Inaano niya yung character development mo eh. So, hindi mo siya masisisi kung bakit sa pangalawang bagay, humanap siya ng ibang babae na mas maayos sa ginagawa mo, kaysa sa ginagawa mo.
Okay, dito naman sa pula. Tama. Si ate na nagsabi na mag-best friends silang dalawa at sa bibig na nila parehas galing na naghalikan sila. Nung unang beses na pumunta si Ate Jonah kay ate, bakit hindi na lang nila inamin nung unang beses na yun, bakit pinagbuka pa nilang tanga si ate na umabot pa sa point na tinaob ni ate yung paninda ni ate ng isaw. Ayun yun eh. Like, kung totoong magkaibigan kayo, kung totoong kapatid na talaga yung turing mo sa dalawa na to, te, dapat una pa lang, nung moment na hinalikan ka niya, pumunta ka na kay Ate Jonah. Doon mo na sinabi mismo na hinalikan ako ng asawa mo para hindi na umabot sa ganitong punto na nagkakasakitan kayo, na nagkasirang kayo. Okay, Attorney Lorna, may magiging habol ba si Ella sa, halimbawa, yung paninirang purit? Sabi mo kanina, yung tapon niya nung mga kabuhayan, malicious mischief, right? Pagkatapos, baka makulong pa siya. Yung chismis. Yung chismis naman, oral defamation yan. May parang libel, pero ang libel, written yan. Ang oral defamation or slander, kunyari, kagayang sasabunutan sila, may fine tsaka may kulong yan. Ayun. Pero ang more important sa akin, kasi pag sinasabi dito sa face-to-face na mag-asawa, hindi talaga sila mag-asawa. No? So, I think 99% ng mga guests natin dito, hindi sila legally married. Pero, miski na hindi legally married, nandun pa rin ang obligasyon of support for children. Kasi, anak mo yan eh. The children wala namang illegitimate children eh. Illegitimate parents meron. Kung minsan ang problema natin dito, hindi legal. Ang problema natin dito ay mutual respect sa isa't isa. Kasi yun ang nagpapatunay na tunay na pagmamahal. Nung rinirespeto nyo ang isa't isa at ang obligasyon nyo bilang mga magulang ng anak ninyo. Okay, Doc Camille. Maaari ka bang magkaroon ng yung post-traumatic? Sabi nila post-traumatic pagka ikaw ay masyadong nasisiraan ng reputasyon. May possibility po itinatawag nating PTSD or post-traumatic stress disorder. Kung ito ay sabihin na natin, naka-experience siya ng talagang sabihin na natin, hirap siya na makarecover dun sa nakita niya na napaka-stressful, na feeling niya, grabe yung frustration. Pwede po talaga yon. Pero it doesn't follow po na automatic yon mangyayari sa isang tao. Kung minsan after 2 years or 3 years, pwedeng manumbalik yung hindi magandang nangyari sa kanya. Na nakakalungkot po dito kasi, yung pagkakasabi din ni June na sinabi niya, mahal ko siya, pero yung mga may kondisyon sa pagmamahal na ganyan, nakakalungkot isipin bakit kayo magsasama kung merong kondisyon? Tapos, bakit kayo magsasama kung dahil lang sa anak pero hindi na kayo nagmamahalan? Tama yung sinabi ni Attorney Lorna na respeto, pero siguro kasama dun sa respeto na ito, kaakibat ang pagtitiwala. Kasi kung wala ka ng tiwala dun sa taong yon, napakahirap para sabihin na magsama pa kayo. Ayun. Okay, thank you, Doc Camille. Pastor Jeff, ano ba ipapayo mo sa couple na ito? Itong dalawang si Jonah at si June. Magsasama pa ba sila ulit or wag na? Paano? Alam mo, ating ko rin kung ako tatanungin bilang spiritual advisor, it all boils down, hindi lang po sa pagiging legal dapat mag-support and all, it boils down to moral issues. Si Lord, simple lang naman si Lord kausap eh. Meron akong pamantayan na binigay sa Biblia. Pag sinunod mo to, may blessings. Okay? Sa Deuteronomy, isang katutak yan. Pag di mo sinunod, may curses. So parang, kung ako tatanungin, since kung magkaka-4-piece mga ganito, ang mura lang magpakasal sa sa totoo lang. What God has joined, let not man separate, the Bible says. So kung magiging legal sa mata ng gobyerno, sa mata ng Diyos, yung moral, yung pagkasama nila. Kasi ako, being a pastor for so many years, kahit magkabalikan tong dalawa na to, again, yung issue ng morality, yung blessing ni Lord, wala po talaga sa mga taong kumukontra sa panuntunan niya. So kung ako tatanungin, willing ko ako, gusto mo ikasal ko yung mga to kahit sa... Oo, pwede. May lawyer na tayo rito, pwedeng ayusin yung mga senomar nyo, di ba? Pwede. So para lang mas maganda yung maging sa mata ng Diyos. And the blessing will flow pagka meron tayong tamang pamantayan sa pananaw ng Diyos at pananaw ng tao. So, yun lang ang dasal ko sa inyo. Nawa ay magkabalikan kayo. Okay, sa mata nako, ng Diyos. ewan ko lang Tingnan natin. Kasi pag-iisipan yung mabuti yan.
Kailangan yung pag-isipang mabuti. Parang naniniwala naman tayo, ano? Naniniwala ba tayo walang namamagitan sa kanilang dalawa? Wala talaga. Oo, palagay ko rin wala talaga eh. Wala talaga. So, posible pa kaya na maibalik ang kanilang samahan bilang magkaibigan at bilang magpartner naman si June at saka si Jonah. Abangan ang susunod na mangyayari dito sa Face to Face Harapan! Face to Face. So, eto na. Sa pagsasama ninyo, June at Jonah. Ayan, tinanggap na ni June yung iyong nakaraan, Jonah, hindi ba? So, kung tutuusin, meron pa kayong anak, parang ganun lang ba talaga kasimple yung talagang lalayasan mo na siya o talaga nagpapalamig ka lang ba ng ulo at mag-uusap kayo para medyo mas maganda yung kung ano man ang desisyon ninyong maghiwalay o magsama ulit. Ayun. Kasi kung sa tulong lang, pwede namang ipag-counseling namin kayo kay pastor, 'di ba? Pwede rin para mapaalalahanan ng mga aral sa buhay. Kasi mga bata pa rin kayo, ano? 26, 29, mga bata pa rin kayo. Siyempre, minsan yung galit natin, yun ang nauuna. Pero sa pagkakataong ito, yung tulong naman na maibibigay namin, maliit lamang. Halimbawa, yung buhunan mo sa isaw, kami nang bahala doon. 'Di ba? Para makasimula ka ulit. Oo, para higit-higit pa doon. Tapos, magbibigay din kami ng kaunti sa'yo para makatulong dahil hindi nga itong makasustento sa ngayon, walang trabaho. O, tutulungan ka rin namin humanap ng trabaho. Hindi ba? Tsaka yung 4-piece mo, ilapit natin sa barangay. Malaking ginhawa na yon. Malaking ginhawa na yon para hindi kayo nagsisitahan tungkol sa pera. Kasi alam mo kung minsan ang babae, pag hirap na hirap ka na, kung minsan bibili ka ng lipstick, yun na ang mundo mo eh. Hindi ba? Para lang masabi mo na meron kang naibigay sa sarili mo. So yung tanong namin sa inyo, ano ang desisyon ninyo? Una, kumbinsido ka na ba walang namamagitan sa kanila? Okay, sige. So sa pagitan ninyong dalawa, total, tutulong kami sa inyo o magbati na kayo. Sige na, magkamayan man lang kayo. Sige na. Okay, magkamayan na kayo. Mas maganda yung walang kaaway. Maganda yung walang kaaway, di ba? Magtutulungan kayo kasi kayong dalawa ang talagang para magkapatid na. So, di ba maaliwala sa dibdib? Yung nagkausap at nalaman natin yung mga katotohanan. Pag nawala na yung galit, nawawala na rin yung yung mga kung ano-anong iniisip mo dyan. O paano naman kayo ni Jonah, June, ano ang pasya mo? Meron ka na bang pasya o pag-iisipan mo? Siguro ko, ma'am, makikipagbalikan na lang din ako, ma'am. Para kung sakasakaling siyang unang makakuha ng trabaho, ako muna magano sa mga bata. Pero mas ako mauna ng trabaho. Ako muna maghanap ng trabaho. Ayan. Para may magpalitan na lang kami sa pag-asikaso ng bata. Di ba? Tapos, pag-isipan yung mabuti yung sinabi rin ni Pastor. Di ba? Kung handa na kayo. Opo. Di ba? Pero kailangan siyempre meron muna kayong pag-uusap. Magbati na rin kayo. May anak kayo, di ba? Tayo po sa pakahulugan ng tunay na pagmamahal. Ano ba yun? Ang tunay na pagmamahal, sabi nga, hindi mapaghinala, hindi maselos, hindi mapanita. Ito'y hindi puro galit. Isama na natin ang tunay na pakahulugan ng pagkakaibigan. Ang tunay na friendship ay nagsasabi ng totoo na may pagmamahal sa puso. Ito ay nagdadamayan, nagtutulungan. Ito'y hindi nagpapayabong ng galit, kundi dapat ay bukas ang puso't isip sa panig ng bawat isa't isa. Hindi po biro ang magsama o kahit kasal pa. Nako, hindi po madali yan. Lalo pat magkaanak, mayroon tayong mga obligasyon na kailangang panindigan.
masaya po ang buhay. Pero may kasamang hirap. Nasa sa atin na yan kung saan tayo sasandal. Hirap o kasiyahan. Depende kung tayo ay panig sa mali o sa kung ano lamang ang tama. Tama? Okay, ha? Ise-session namin kayo kay Pastor. Hindi po ako pastora. Okay? At hindi rin ako perpekto. Kailangan ko rin ng session kay Pastor. Okay? So, at least bati-bati na kayo. Palakpakan! Ako po ang inyong pambansang referee, Ate Coring. Nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap. Basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan! Yan ang gusto niyang ipamuka kay Linda. Maganda naman pala si Dodong eh. Smile to the camera. Sinampal niya ako, tinulak niya ako, kaya tumalsik yung pustiso ko.